Nagsisimula ang kwento sa isang madilim na eskinita kung saan may dalawang lalaking nakatambay at bigla na lang dumura sa sahig ang isa sa kanila. Pagkatapos, dumaan ang bida natin sa kanila habang iniisip kung gaano kaingay at kadumi ang lugar nila araw-araw. Bukod pa riyan, ang bahay niya ay isang maliit na 5-pyong rooftop room lang. At ito ang ating bida, si Bong Jo-hyuk, na ramen na naman ang hapunan ngayong gabi. Ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng husto pero hindi nakakaipon ay dahil sa napakalaking utang na kailangan niyang bayaran, kahit pamamuhay siya sa kahirapan. Habang humihigop ng noodles, iniisip niya kung paano wala siyang espesyal na kakayahan o magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Pero habang tinatangisan niya ang kanyang ordinaryong buhay, isang asul na screen ang biglang lumitaw sa harap mismo ng kanyang mukha. Habang nagniningning na asul ang kanyang mga mata, gulat na gulat ang ating bida, may nakasabit pang noodles sa kanyang bibig. Sa sobrang gulat, naibugan niya lahat ng pagkain kinakain niya. Nalilito pa rin sa buong sitwasyon, nagtataka ang ating bida kung ano nga ba ang isang awakening. Ang awakening ay parang isang biyaya, at kung maglalaro ka ng tama, maaari mong tuluyang baguhin ang iyong buhay. Gayunpaman, masisiyahan ka lang sa swerteng iyon kung mananatili kang buhay dahil ang pagpasok sa tower ay seryosong mapanganib. Sa loob, maaari kang lapain ng mga nakakatakot na halimaw o maaari kang magyelo o masunog sa matinding kapaligiran. Ang mamatay sa lason ay isa rin sa mga posibleng mangyari. At syempre, ang mapipinang bitag at iba pa, na medyo problema dahil ang ating bida ay karaniwang umiiwas sa komprontasyon kung posible. Iniiwasan niya ang mga mapanganib na sitwasyon at ganoon na siya namuhay sa loob ng 25 taon. Kaya naman nagtataka siya kung ito ba ay isang tunay na awakening o kung pagod lang siya at nakatulog. Kaya para malinawan ang mga bagay, nagpa siyang sumigaw ng malakas para sa kanyang status window. At sa kanyang status screen, nakasulat na ang kanyang affiliation ay Black at ang kanyang trait ay Max Level Summoning. Dahil doon, napagtanto ni Bong Jo-hyuk na hindi ito panaginip at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang bagong summoning ability. Lumalabas na bawat awakened na tao ay nakakakuha ng espesyal na kakayahan na kilala bilang trait at iba-iba ang mga uri nito mula sa paggamit ng mga espada at kalasag hanggang sa paglaki o pagpapagaling ng mga sugat. Sa lahat ng iyon, ang summoning trait ay nagpapahintulot sa paggamit ng mga nilalang tulad ng mga espiritu at phantasmal beasts. Sa madaling salita, ito ay isang kakayahan na nagpapahintulot sa iyong gumamit ng mga partikular na uri ng summoned creatures. Nagtataka ngayon ang ating bida kung anong uri siya ng summoner at nagpa siyang subukan ang isang astig na skill. Kaya inabot niya ang kanyang kamay at sinubukang gamitin ang kanyang summoning ability sa unang pagkakataon. Pero medyo naiilang siya at nagpa siyang subukan ang random summon na tila mas madali. Gayunpaman, walang nangyari at ang ating bida ay nakatayo lang doon na may lubos na pagkalito sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, napakamot siya sa ulo at naalala na hindi mo maaaring gamitin ang mga ability sa labas ng tower. Iyon ay dahil ang mga ability ng isang player, kasama na ang kanilang mga skill ay may bisa lamang sa loob ng tower. Ang tanging exception ay ang status window. Sa labas ng tower, ang isang player ay walang pinagkaiba sa isang normal na tao. Pakiramdam ng ating bida ay isa siyang ganap na tanga dahil ito ay common sense lang kung hahanapin mo online. Kaya isinuko na niya ang ideya dahil hindi naman dapat gumana ang isang skill sa labas ng tower. Pero bigla, isang asul na screen ang lumitaw sa harap niya na sinisimulan ang random summon. Nagsimulang magniningning ang mata ni Bong Jo-hyuk at tuluyan siyang naguluhan sa sitwasyon at isang malaking lilang magic circle ang lumitaw sa harap ng pinto ng kanyang maliit na kwarto. Mula sa loob ng portal na yon, isang misteryosong lalaki na may mamula-mulang buhok ang nagsimulang lumutang palabas. Nalaglag ang panga ng ating bida habang nagtataka kung bakit gumana talaga ang kanyang skill. At sa gulat ng ating bida, ang summoned creature ay isang tao na bumati sa kanya ng may ngiti. Hindi makapaniwala si Bong Jo-hyuk na gumana ang summon sa labas ng tower, at higit pa roon, nagdala pa ng isang tao. Bigla, sinimulang amuyin ni John Cusack ang hangin na may seryosong ekspresyon. Pero amoy lang pala iyon ng ramen, at tuwang-tuwa siyang humingi ng kaunting tikim. Pinanood lang ng ating bida habang nilalamon ng lalaki ang kanyang noodles, iniisip na isang palamunin lang ang nasumon niya, at kumain ang lalaki nang may sobrang gana na hinigop niya ang lahat ng noodles sa isang subo. Pagkatapos, nagreklamo siya na maanghang ang ramen, pero nagtaka ang ating bida dahil mild flavor lang naman iyon. Isinasantabi iyon, nagtataka ang ating bida kung paano gumana ang skill at bakit tao ang nasumon nito. Kaya binuksan niya ang status window at natuklasan na maaari siyang mag-summon ng mga tao na may iba't ibang ranggo. Bukod pa riyan, ang mga ranggong ito ay gumagana tulad ng isa sa mga gotcha games kung saan kailangan mo ng maraming swerte. Pagkatapos, isang bagong notification ang lumitaw tungkol sa tatlong prinsipyo ng summon. Ang una ay protektahan ang summoner, ang pangalawa ay sumunod, at ang pangatlo ay nagsasabing laging nauuna ang proteksyon. Samantala, ininom ng lalaki ang lahat ng sabaw, at iniisip ni Bong Jo-hyuk na maganda pakinggan ang absolute obedience,
at isiniwalat ng katalog na ang pangalan ng summon ay John Corsac, isang rank na super rare na assassin. Bigla, isang baha ng impormasyon tungkol kay John ang pumasok sa isip ng ating bida na nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Nagniningning na asul ang kanyang mga mata habang nagsisimula siyang magkaroon ng kakaibang pangitain. Sa pangitain ito, nakikita niya ang isang taong nahuhulog mula sa isang napakataas na lugar patungo sa isang lilang portal. Ang tao ay patuloy na nahuhulog ng una ang ulo patungo sa isang maliit na itim na tuldok sa ibaba, pero si John Corsac ay humarurot ng mabilis patungo sa nahuhulog na lalaki. At ang lalaki sa ere ay mukhang nagulat nang makitang may darating para iligtas siya. Sa loob ng pangitain, nakikita ng ating bida si John Corsac na lumulukso sa gitna ng ilang kalaban, at napagtanto niyang pinapanood niya ang nakaraan ng assassin habang ito ay matapang na lumalaban. Ngunit pagkatapos ng laban, pinulot niya ang isang pulang laso at naghanda para sa isang bagay. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang napakakakaibang regalo, na siyang dahilan kung bakit tinawag siyang psycho ng mga tao. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha siyang ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Ang pangitain ay lumipat sa isang madilim na mansyon kung saan nangyari ang kanyang kaisa-isang kabiguan. Sa loob, ang target ng assassination ay payapang nakahiga sa kama. Gayunpaman, nang umatake siya, ipinagtanggol ng kanyang target ang sarili ng may hindi kapanipaniwalang bilis dahil ang target ay ang pinakamalakas na swordmaster sa buong imperyo. At ito ang huling alaala ni Corsac, ang matalo sa kanyang huling misyon. Pagbalik sa realidad, tinanong ni Corsac kung ano ang iniisip niya habang nakatutok sa kanyang mukha. Napakalaki ng gulat kaya nawala ng balanse ang ating bida at natumba sa sahig. Takot pa rin, naalala niya na ang summoned ay dapat may absolute obedience, kaya huminga siya ng malalim para kumalma at nagpa siyang subukan ang sinasabing panuntunang ito. Inutusan niya si Corsac na iligpit ang kaldero ng ramen at linisin agad ang mesa. Nagulat ang ating bida sa bilis niya at sa katotohanang hindi siya nagreklamo ni Katiting. Ginagawa niya talaga ang lahat ng sinasabi ni Bong Jo-hyuk nang hindi ito kinukwestiyon kahit isang beses. Sabi ni Corsac na mandatory ang pagsunod at nagpa siya ang ating bida na humingi ng isang katawa-tawang bagay. Pagkatapos may seryosong mukha, sinabi niya sa assassin na gumawa ng isang partikular na ingay at iyon ay ang tumahol na parang aso. Naiilang ang ating bida at iniisip kung sumobra ba siya sa kanyang hiling. Pero sa kanyang gulat, nagsimulang umarte si Corsac na parang isang sobrang masaya at masunuring tuta. Nag-thumbs up, kinumpirma ng ating bida na totoo nga itong absolute obedience. Bigla, may nagsimulang kumalabog ng malakas sa pinto, na nagpa-alerto sa kanilang dalawa. Isang boses mula sa labas ang sumisigaw sa kanya, at naalala ng ating bida na nakalimutan niyang bayaran ang interes sa kanyang utang. Mabilis niyang sinabihan si Mr. Corsac na tumayo, dahil naging seryoso na ang sitwasyon. Naalala niya ang pag-utang ng 1,000,000,001 mula sa isang pribadong loan shark. Ang pera ay napunta sa operasyon ng kanyang ama at sa tuition sa kolehiyo ng kanyang nakababatang kapatid. Kahit na nakapagbayad na siya ng 5 milyon sa interes, ang prinsipal na utang ay pareho pa rin tulad ng dati. Samantala, patuloy na sumisigaw ang loan shark na buksan niya ang pinto at tingnan kung humihinga pa siya. Nang makitang nag-aalala ang kanyang master, nag-alok si Corsac na siya na ang haharap sa problema sa kanyang paraan. Dahil desperado, sinabihan siya ng ating bida na magtago sa banyo at huwag gumawa ng ingay. Pagkabukas niya ng pinto, hinablot siya ng loan shark sa kwelyo ng may matinding puwersa. Tinanong ng lalaki kung ayos lang siya dahil nag-alala daw siya sa huling pagbabayad. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kung magigipit, maaari na lang ibenta ng ating bida ang isang organ at sumingit ang kanyang kasama na ang nakababatang kapatid ay maaari ring magkahalaga ng malaki. Nang marinig ito, napuno ng galit si Bong Jo-hyuk at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Napansin ng loan shark ang kanyang masamang tingin at tinanong kung iniisip niyang lumaban, pero pinilit ng ating bida na ngumiti at sinabing hindi niya kailanman gagawin iyon. Umalis ang lalaki pero binalaan siyang mag-ingat kung ayaw niyang mawala sa mundo. Pagkaalis ng mga lalaki, lumabas si Corsac mula sa banyo at pinuri ng ating bida kung gaano siya katahimik. Pagkatapos ng nakakabaliw na araw, pakiramdam niya ay pagod na pagod siya at iniisip kung kailangan niya ba talagang akyatin ang tower. Maganda ang pera, pero sa tingin niya ay masyado siyang duwag para harapin ang mga panganib sa lugar na iyon. Hindi alam ang gagawin, tinanong niya si Corsac na nagsabing maaari siyang paalisin kung gusto niya. Pero pagkatapos, itinaas ng assassin ang kanyang kamay at nagtanong ng may ngiti kung maaari siyang manood ng kaunting AJ. Nagtaka ang ating bida pero pinayagan niya ito at nagpasalamat si Corsac na nagsabing manonood siya ng drama. Kalaunan, habang natutulog ang ating bida, nagbabantay ang assassin habang nanonood ng telebisyon. Kahit na isa siyang summon, ang pagkakaroon ng kasama ay tila hindi naman masama para sa ating bida. Sa katunayan, medyo nakakapanatag ito at nakakapag-relax siya ng kaunti. Si Corsac naman, pinapanood niya ang liwanag mula sa GI at iniisip kung paano siya laging nagtatrabahong mag-isa hanggang ngayon. Ang liwanag ay tumatama sa kanyang mukha habang tila gumagawa siya ng isang mahalagang desisyon.
Kinabukasan, tumunog ang alarm ng alas 8 ng umaga at inaantok na pinatay ito ng ating bida. Nagising siya at napagtantong wala na si Corsac, iniisip kung na-dismiss na ba siya. Kinumpirma ng isang system window na natapos na ang 6 na oras na manifestation, kaya nag-inat siya at naghanda para pumasok sa trabaho habang nagbabalita ang AE. Ang balita ay tungkol sa isang kakaibang insidente sa ahensya ng Smilecash Loan Shark. Napatigil ang ating bida sa kanyang ginagawa dahil nakilala niya ang pangalan ng lugar na iyon. Iniulat sa RI na 3 biktima ang natagpuan at tinanggal ang kanilang mga ulo. At ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay ang mga ulo ay pinalamutyan ng mga pulang laso. Agad niyang naalala ang pangitain at napagtanto na gawa iyon ni John Corsac. Naalala ng ating bida ang mayabang ng ngiti ni Corsac na sumasaludo sa kanya na parang isang tapat na sundalo. At ngayon ay sumisigaw siya sa kawalan ng pag-asa dahil isang biro lang pala ang buong nakakapanatag na ideya at nakapagsummon siya ng isang psycho killer. Ipinapakita sa balita sa RI ang karumal-dumal na eksena sa nangyari sa ahensya ng Smilecash at ipinakita ang ilang nakakakilabot na detalye tulad ng kamay ng isa sa mga biktima sa sahig. Bukod pa riyan, natagpuan ang mga ulo ng mga loan shark na pinalamutyan ng mga pulang laso. Nang makita ito, nagpanik ng husto ang ating bida dahil alam niya kung sino ang may kasalanan. Habang nagpapanik siya sa convenience store, may tumawag sa kanya mula sa likuran at nagkaroon siya ng kakaibang pangitain ng pugot na loan shark na hinihiling na bayaran niya ang kanyang utang. Sobrang gulat ng ating bida kaya nanlaki agad ang kanyang mga mata. Nagpatuloy ang pangitain kung saan nakalagay ang iba pang ulo sa estante na parang mga produktong ibinebenta. Sobrang tindi ng takot kaya napasigaw siya at natumba patalikod na nagpatumba sa mga gamit sa tindahan. Lumapit ang tindero at tinanong kung ayos lang ba siya matapos ang lahat ng kabuluhan. Mabilis siyang humingi ng paumanhin at tumakbo palabas ng tindahan, hiyang-hiya. Sa labas, napagdesisyonan niyang wala siya sa kondisyon para magtrabaho at mag-day off na lang. Nagsimulang isipin ng ating bida ang mga taong nawala at nakonsensya sa lahat ng nangyari. Habang naglalakad mag-isa sa kalye, kinukwestiyon niya kung kasalanan niya ba talaga ang lahat ng ito. Sa huli, bumalik siya sa kanyang maliit na kwarto para subukang kumalma ng kaunti. Binuksan niya ang status screen at kinumpirma na hindi siya sasaktan ni Corsac pero nakakatakot pa rin. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at naghanda na gamitin ang designated summon sa unang pagkakataon. Ngunit sa kanyang pagkagulat, may humadlang sa kanya at naiwan ang ating bida na litong-lito. Lumalabas na may isang system screen na humihingi sa kanya na magbigay ng satisfaction rating para sa summon being. Sa galit, isang bituin lang ang ibinigay niya dahil sinuway ng lalaki ang utos niya na manood lang ng AC. Gusto niya sanang magbigay ng isang bituin lang pero sa huli, nagbago ang isip niya. Iniisip ng ating bida na hindi siya pwedeng maging ganoon kalupit at nagpasya siyang magbigay ng mas mataas na puntos. Ang huling rating ay 3 bituin dahil naalala niya kung paano nagdusa ang kanyang ina sa mababang ratings sa kanyang trabaho. Pagkatapos masumon muli si John Corsac na may ngiti at sigaw ng katapatan, nagpasalamat ito sa 3 bituin at nagtaka ang ating bida kung ang lalaking ito na mukhang inosente ay talagang gumawa nito. Walang paligoy-ligoy, tinanong ng ating bida kung siya ba ang may pananagutan sa nangyari sa mga loan shark. Kinumpirma ni Corsac ang lahat ng may ngiti, sinasabing inasikaso niya sila bago siya paalisin. Dahil doon, nagpanik ang ating bida dahil nakatayo siya sa harap ng isang totoong asasin. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pag-alala na kahit papaano ay hindi siya sasaktan ng summon. Kaya tinanong niya kung paano natagpuan ng asasin ang opisina at nalaman ang tungkol sa isang tracking mark. Nalilito ang ating bida tungkol sa markang ito at tinanong kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Corsac na sila ay isang banta at mas mabuting harapin agad ang problema, ngunit lahat ng ito ay dahil sa 2 batas ng summon na sinunod niya ng eksakto. Sinasabi sa batas na ang pagprotekta sa summoner ang pinakamataas na prioridad kaysa sa anumang utos. Naiintindihan ng ating bida na kung hihilingin niyang patayin siya, hindi susunod si Corsac. Gayunpaman, sinabi niya na walang tunay na banta at ang paghatol ay ginawa sa sarili nitong desisyon. Sumagot si Corsac na iyon ay isang makatwirang paghatol at tinawag siyang psycho ng ating bida. Agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ng asasin na sanay na siyang marinig iyon. Naiintindihan ng ating bida ang lohika, ngunit napagtanto kung gaano ito kapanganib, at nagsimula siyang isipin kung ano ang mangyayari kung makabangga siya ng malaking tao sa kalye. Naiisip niya ang isang lalaki na nagbabanta sa kanya ng pabiro sa kalye, ngunit sa interpretasyon ni Corsac, ang resulta ay isang ulong nakabalot na parang regalo. Takot na takot ang ating bida sa ideya at nagpasya siyang itigil ito. Sa kanyang pagkagulat, lumuhod ang asasin at agad na humingi ng paumanhin. Pinagbawalan siya ng ating bida na kumilos ng mag-isa maliban kung may tunay at direktang banta, at nangako si Corsac ng pasigaw na huhusgahan niya ang sitwasyon ng maingat. Medyo masigla ang sagot, ngunit pinabalik muna siya ng ating bida. Bago umalis, lumingon ang asasin at nagtanong ng isang mahalagang katanungan.
Kinu-question niya kung bakit hindi pa nagpapasya ang ating bida na akyatin ang Thor. Ang tanong ay ganap na ikinagulat ng ating bida. Hindi niya yon inaasahan. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at naisip na ang pag-akyat sa Thor ay isang minsanang pagkakataon lang sa buhay. Gayunpaman, takot na takot siyang harapin ang mga halimaw at panganib sa loob, kaya tinanong niya kung nagkaroon na ba si Corsac ng ibang summoner na tulad niya dati. Kinumpirma ng assassin ng may ngiti na naglingkod na siya sa iba. Nahihiya ang ating bida dahil wala siyang lakas ng loob na isugal ang kanyang buhay, at iniisip niyang isa siyang kahabag-habag na duwag dahil sa sobrang takot sa lahat ng bagay. Ngunit biglang pinuri siya ni Corsac, sinasabing siya ang pinakamahusay na summoner sa lahat. Ipinaliwanag niya na ang pinakadakilang katangian ng isang summoner ay ang pag-una sa kaligtasan dahil ang isang matapang na summoner ay isang mapanganib na summoner. At kung mapapatay siya, hindi makakaalis ang summon. Sa huli, nangako siyang gagawin ang lahat ng maruming trabaho at hiniling sa ating bida na mabuhay lang ng maayos. Kinabukasan, nagising ang ating bida na pagod matapos ang isang magulong gabi ng tulog. Pagkatapos ay nagpasya siyang kalimutan na ang Thor at mamuhay na lang ng masaya dahil wala na ang kanyang utang. Bukod dito, maghahanap siya ng normal na trabaho at mamumuhay ng ligtas at masipag. Ngunit biglang nagring ang kanyang telepono at kinuha niya ito mula sa kanyang likurang bulsa. Tumatawag ang kanyang ama para kamustahin siya at pag-usapan ang kanyang rehab. Gayunpaman, masama ang balita dahil katatanggal lang ng kanyang ina sa trabaho. Nagulat ang ating bida sa balita at ibinaba ang telepono nang hindi alam ang gagawin. Nakatayo lang siya doon saglit habang pinoproseso ang lahat ng narinig niya mula sa kanyang ama. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagpasya ang ating bida na pumasok na rin sa Thor. Kaya nagpasya siyang sumilip lang muna. At kung masyadong mapanganib, aalis siya agad. Pero bago siya umalis, iniisip niya na hindi niya kailangang isumon ulit ang psycho na si Corsac. Pagkatapos ay sinubukan niya ang kanyang swerte sa random summon na angarap ng isang legendary rank. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng system na ang random summon ay nasa cooldown sa loob ng isang buwan. Walang ibang pagpipilian, nasumon niya si Corsac na nagpasalamat sa kanya para sa 5 bituin. Nailang ang ating bida at nag-isip kung alam ba ng assassin na sinubukan niya itong palitan. Sa bagong lakas ng loob, inanunsyo niyang papasok siya sa Thor at tinawag siyang matapang ni Corsac. Pagkatapos ay itinapon ni Corsac ang mga gamit sa trabaho ng ating bida at nangakong magiging aso niyang pangaso. May kumpiyansang ngiti, sinabi ni Corsac na siya na ang bahala sa lahat at hindi dapat kumilos ang ating bida sa loob. Di nagtagal, lumitaw ang isang asul na screen na nagtatanong kung gusto nilang pumasok sa Dark Tower ng Korea. Nang hindi man lang nagtatanong, agad na pumayag si Corsac at nagbigay ng okay signal sa system. Kaya hinila sila papasok sa Thor habang sumisigaw sa kawalan ng pag-asa ang ating bida. Dinala sila sa isang mabilis na digital tunnel at ang ating bida ay labis na nahilo sa nakakalokong biyahe. Kumapit ng mahigpit si Corsac habang patuloy silang nahuhulog. Sa wakas, nakarating sila at napagtanto ng ating bida na nasa loob na siya ng Dark Tower. Ang isa ay floor ay halos isang kumpletong disyerto. Kaya naman nahilo siya sa biyahe at halos masuka na. Tapos tinulungan siya ni Corsac na makabawi sa pamamagitan ng pagtapik sa likod. Pagkatapos ay niyaya ng assassin ang ating bida na sumunod sa kanya ng may ngiti. Biglang may lumitaw na asul na screen na nagsasabing handa na ang iyong physical at combat skills. Dahil dito, naramdaman ni Bong Jo-hyuk na mas malakas siya kahit level 1 pa lang. Ang misyon sa isa airy floor ay talunin ang 5 larvae na may matitigas na balat sa loob ng 2 oras. Nag-research siya bago pa man at alam niyang ang unang palapag ay isang pagsubok sa kasanayan at inaabot ng 30 minuto ang ibang manlalaro para talunin ang isang larva lamang. Sa kabila nito, ikinuyom ng ating bida ang kanyang kamao dahil isa na rin siyang manlalaro ngayon. Kaya nagpasya siyang subukang humuli ng isa ng mag-isa at labis na nag-alala si Corsac. Maingat niyang nilapitan ang isa sa mga nilalang na nakatayo lang sa lupa. Para lumaban, naisip niyang kailangan niyang humiram ng armas kay Corsac, ngunit biglang tumayo ang larva at humarap sa kanya. Pagkatapos ay nagpakita ito ng kakaibang hugis na may berdeng kislap sa loob. Nagulat at hindi makapagsalita ang ating bida sa itsura ng halimaw. Dahil sa takot, sumuko agad ang ating bida at humingi ng tulong kay Mr. Corsac. Tuwang-tuwa ang assassin sa desisyon at nagbigay ng masiglang thumbs up. Walang sinayang na oras, tumakbo siya ng napakabilis papunta sa halimaw. Sa isang bagsak lang, sinira niya ang larva sa isang pagsabog ng berdenggo. Pagkatapos ay sinabihan niya ang ating bida na lumayo at sinira rin ang iba pang mga larva. Habang may masamang ngiti, inihanda niya ang kanyang mga energy claw para sa huling pag-atake, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na energy blade sa mga kalaban. Nagsimulang mahulog mula sa langit ang mga piraso ng mga larva matapos tamaan. Gumamit siya ng kakayahang pagsabog at tinapos ang lahat ng natitirang nilalang. Hindi makapagsalita ang ating bida dahil hindi pa siya nakakita ng ganito kalakas na kapangyarihan sa buong buhay niya. Naging alikabok ang mga katawan ng mga nilalang at naglaho dahil ito ay isang madaliang pagpatay.
Dahil dito, nag-level up siya at nakakuha ng S++ rank na labis niyang ikinatuwa. Pero ang hindi niya alam ay nakakuha ng maraming atensyon ang kanyang nagawa. Isang babae sa Yevon ang nakatanggap din ng abiso tungkol sa kanyang nagawa, tulad ng isang lalaki na nagre-relax sa isang nightclub. Sa katunayan, kumalat ang balita sa buong bansa sa isang iglap at lahat ng manlalaro sa South Korea ay nakatanggap ng parehong babala tungkol sa kanya. Hindi nagtagal, na-teleport sila pabalik sa maliit na kwarto ng ating bida. Tiningnan ng ating bida ang kanyang cellphone at nagulat dahil 5 minuto lang ang lahat. Binati siya ni Korsak sa magandang trabaho na may ngiting puno ng pagmamalaki. Sinabi ng ating bida na wala siyang ginawa pero sabi ni Korsak, iyon ang tamang gawin. Bukod dito, sa tingin niya ay masyadong madali ito at tiningnan niya ang kanyang mga gantimpala sa mesa. Kinuha niya ang Magic Stone at nagulat dahil ito ang unang beses na nakakita siya ng totoong isa. Ang Magic Stone ay isang mahalagang yaman at kasalukuyang nagkakahalaga ng 50,000 at isa. 20 taon na ang lumipas mula nang lumitaw ang mga Dark Tower sa buong mundo. At iyon ang dahilan kung bakit alam na ng karamihan ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga ito. Pero nagtataka siya kung ano ang Platinum Emblem dahil hindi pa niya ito narinig. Isinantabi muna niya iyon, ipinagdiwang niya ang pagkapanalo ng pera, at si Korsak naman ay nanood ng AC. Para magdiwang, umorder siya ng masarap na pagkain at inanyayahan si Korsak na kumain kasama niya. Na-excite ang assassin sa amoy ng pagkain at naghanda para sa salu-salo. Naamoy ni Korsak ang sili, at napagtanto ng ating bida na hindi niya kaya ang anumang maanghang. Nakangiti siyang nagpasalamat at nagsimulang kumain ng may labis na gana. Habang kumakain, tinanong ng ating bida si Korsak tungkol sa kanyang paraan ng pagsasalita. Ipinaliwanag niya na nakuha niya ang ugali mula sa kanyang dating summoner na matagal niyang nakasama. Nagbiro ang ating bida tungkol sa pagiging impluensyado ng isang ex at sabay silang nagtawanan. Pagkatapos kumain, patuloy na nilamon ni Korsak ang pagkain, sobrang saya. At ngayon ay naintindihan na ng ating bida na hindi naman pala ganoon kapanganib ang Thor. Dahil dito, napagtanto niya na posibleng-posible na malupig ang Thor. Kinaumagahan, nagising siya na may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Kaya naman gumawa siya ng routine na magtrabaho sa umaga at magsanay sa gabi. Binago niya ang kanyang routine at nagpa siya na hindi na magtrabaho sa umaga para mag-focus sa Thor kasama si John Korsak. Sinubukan ng ating bida ang kanyang pagsunod at inutusan siyang sumayaw, na ikinatuwa ni Korsak na may 5 bituin. Nagtataka si Bong Jo-hyuk kung ganoon ba talaga kahalaga ang satisfaction rating. Ipinaliwanag ni Korsak na ang mas magagandang grado ay nagdudulot ng mas maraming benepisyo tulad ng mas mahabang summoning time at rank boost. Hindi nagtagal, pumasok ang 2 sa 2 ni floor ng Dark Tower para sa susunod na hamon. Ang bagong misyon ay talunin ang 1-0 sa pinakamabibilis na larva sa loob ng wala pang 2 oras. Napagtanto ng ating bida na mas mahirap ang lakad na ito dahil malilikot ang mga nilalang, ngunit pinakalma siya ni Korsak at sinabing walang oras para mag-isip kung ano ang gagawin. Tiniyak niya na tatapusin niya ang lahat sa loob lang ng 3 minuto at nangakong iuwi kaagad. Pagkatapos, gamit ang napakalakas na kapangyarihan, naghanda siyang atakihin ang lahat ng halimaw ng sabay-sabay. Sumigaw ang ating bida na kakain sila ng manok mamaya at tuwang-tuwa namang nagpasalamat si Korsak. May kumpiyansang ngiti, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas para sa pag-atake. At sa isang iglap, lahat ng larva ay tuluyang nawasak nito. Nagulat ang ating bida sa eksena at nakatanggap ng isa pang S++ rank na gantimpala. Napakadali at napakabilis ng lahat para sa kanya at iniisip niyang magagawa niya ito bago magsimula ang kanyang trabaho. Agad-agad, pumasok sila sa 3 leaf floor at ang kanilang misyon ay talunin ang 1-0 ice larvae. Muling sinira ni Korsak ang lahat ng ito ng napakadali. Ipinagmamalaki ng assassin ang kanyang walang kapintasang trabaho. At pagkatapos ng tagumpay ng misyon, nagdiwang ang 2 sa pamamagitan ng isang high five. May nagniningning na mga mata na pagtanto ng ating bida kung gaano kadali na ang Thor. Ipinapakita sa kanyang status screen na nasa level 6 na siya at kaya nang magsumo ng 2 nilalang ng sabay. Ikinagulat niya ito dahil nangangahulugan itong maaari siyang magdala ng iba pa sa Thor kasama niya at si Korsak ay napakalakas na. Bukod dito, napakaganda ng mga gantimpala para sa rank at marami na siyang nakuha. Sa isa pang kakampi, mas magiging panatag siya sa mga darating na laban. Gayunpaman, naka-cooldown ang random summon ng mahigit 20 araw at kailangan niyang maghintay. Kaya sa ngayon, magpapatuloy sila ni Korsak sa pag-akyat sa Thor at pagbasag ng mga record. Samantala, napakatensyonado ng kapaligiran sa Awakened Administration. Isang lalaki at isang babae ang nasa isang meeting room kasama ang kanilang boss. Nagtataka ang lalaki kung kailan tutugtog muli ang anunsyo mayong araw at napansin ng babae na nababalisa siya tungkol dito, na labis niyang ikinainis. Ito si Team Leader Jeong Bwang-il at Vice Director Lee Mina. Pagkatapos ay kinumpirma niya na isang bagong rank na anunsyo ang lumitaw sa 6th floor. Nagulat ang leader dahil hindi tumitigil sa paglitaw ang mga anunsyo ng Dark Tower kamakailan, at lahat ng ito ay pag-aari ng isang tao na nililinis ang mga floor ng sunod-sunod.
Kung magpapatuloy ang manlalarong ito at malinis ang lahat ng floor na may la-rank, kung gayon hinampas ni Director Park Kyung-soo ang kanyang kamay sa mesa dahil babaguhin nito ang lahat ng kanilang nalalaman. Ipinaliwanag niya na hanggang ngayon, ang record ng Korea ay rank ilang, at hindi man lang nila alam na may mas mataas pang rank. Maaaring subukan ng ibang mga bansa na agawin ang talentadong manlalarong ito para sa kanila. Kaya naman, inutusan sila ng direktor na hanapin agad ang manlalarong ito. Pagkalipas ng 2 araw, naghugas ng pinggan si Korsak at sinabing pupunta sila sa 8 floor. Pinapanood ng ating bida si Korsak na naglilinis at iniisip na medyo mapayapa ang lahat hanggang sa 10 floor. Sunod, pumasok sila sa isang maulap na kabubatan para sa susunod na hamon. Ang misyon sa 8 floor ay talunin ang 10 mandirigmang palaka na lumitaw na handang umatake. Umatake ang isa sa mga palaka gamit ang mahaba nitong lilang-dila ng napakabilis, ngunit isang talim ng asul na enerhiya ang lumitaw mula sa kung saan para putulin ang atake. At gaya ng dati, tinapos ni Korsak ang lahat ng halimaw at nakakuha na naman ng isa pang S+ na gantimpala. Pagbalik sa bahay, binati ng asasin ang ating bida na nagsabing wala siyang ginawa. Masaya sa resulta, nagpasya siyang bigyan ng regalo si Korsak bilang pasasalamat, kaya inalok niya ang asasin ng pera para lumabas at magsaya. Gayunpaman, tumanggi si Korsak at sinabing mananatili na lang siya sa bahay na nanonood ng AV para hindi maiwanang mag-isa ang kanyang amo. Nagsuggest ang ating bida na umorder ng manok at sobrang na-excite si Korsak sa ideya. Habang umuorder ng pagkain, naalala niya na hindi gusto ng asasin ang maanghang na pagkain at nagpasya siyang tingnan ang mga premyo. Ang bagong gantimpala ay isang healing potion at nagpasya siyang ibibigay niya ito kay Korsak. Bukod dito, nakakolekta na siya ng 1,800,000 won sa mga magic stone at iniisip niyang ibenta ang mga ito. Sa ika-10 araw ng pag-akyat, pagod na siya at iniisip na umalis na sa kanyang part-time na trabaho. Ang Shamgi floor ay napakadali rin at ang mga plus na gantimpala ay isang kamangha-manghang bonus. Nakangiti, nag-toast siya sa kanyang kasama at nakalimutan pa niyang nagsummon siya ng isang baliw na assassin. Dahil sa matataas na grado, tumaas ng 1 oras ang manifestation time ni Korsak. Nagpasalamat ang assassin sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng puso gamit ang kanyang mga kamay at nangakong asikasuhin ang lahat. Sa wakas, pumasok sila sa 10 floor at naramdaman ng ating bida na lumalakas ang kanyang katawan. Nararamdaman niya ang isang lakas na umaapaw mula sa kanyang katawan at mana na gumagalaw sa loob niya. At sa lahat ng kapangyarihang ito, ang ating bida ay inihahalin tulad sa isang hindi pa amo na kabayong ligaw. Kaya naman, ipinaalam niya kay Korsak na magsisimula na siyang tumulong sa mga laban mula ngayon, ngunit mariing tumanggi ang assassin dahil hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang amo. Iginiit ng ating bida na sa pagkakataong ito ay kailangan niyang lumaban kasama ang assassin. Bigla, isang malaking kakaibang mata ang lumitaw mula sa likod ng isang puno na nagmamasid sa kanila at ang halimaw sa 10 floor ay isang higante, nakakatakot na berdeng praying mantis. Takot na takot ang ating bida at nagtataka kung paano ito tinalo ng ibang mga manlalaro. Gayunpaman, nararamdaman ni Korsak na ang pakikipaglaban sa isang insekto ay sumusugat sa kanyang pagkatao. Kaya naging cheerleader ang ating bida at inutusan ang assassin na tapusin ang nilalang. Umatake ang praying mantis gamit ang matutulis nitong kuko sa napakabilis na kilos. Ngunit madaling umiwas si Korsak sa ere at inihanda ang kanyang ganting atake. May seryosong tingin, itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga asul na talim, at sa ilang malalakas na hiwa, pinasabog niya ang halimaw sa ere. Kaya, matagumpay na nakumpleto ang misyon, at muli silang umalis sa Tor. Dahil dito, nakakuha siya ng 1 kilo ng magic stones na may kabuang 5.25 kilo. Bukod pa rito, nakatanggap na siya ng benepisyo sa pagkakaroon ng 5 platinum emblem. At ngayon na may 10 emblem na naipon, nakatanggap siya ng bagong benepisyo at naging mausisa. Pagkatapos ay ipinahayag ng system na kaya nitong kopyahin ang isang abilidad mula sa summon nito. Bago pa siya makapili, sinabi ni Korsak na dapat niyang matutunan ang Shadow Step. Nagtanong ang ating bida ng dahilan at sinabi ni Korsak na ito ang pinakamagaling na skill para sa pagtakas. Napikon ang ating bida at nagtaka kung mukha ba siyang taong iwan ang iba para lang mabuhay. Kahit na, pinili niya ang Shadow Step at naitala ang abilidad sa kanyang status. Nagpasya siyang subukan ang bagong skill para makita kung gumagana ito sa labas ng tower, pero walang nangyari. Dahil sa pagod, bumagsak siya sa sahig at nagreklamo na hindi ito gumana kahit na naging matagumpay ang summoning. Sa 11 araw ng pag-akyat, gumawa ng mahalagang tawag ang ating bida, halatang kinakabahan. Tinawagan niya ang Awakened Administration at nagpakilala, sinasabing nagising na siya. Binati siya ng attendant at tinanong kung maaari siyang magpadala ng support team sa kanyang bahay. Matapos ibigay ang address, napagod siya dahil tumawag lang naman siya para ibenta ang kanyang mga magic stone. Samantala, dumating si Vice Director Lee Min-a sakay ng itim na kotse sa harap ng gusali. Nagtanong si Jeong Gwang-il tungkol sa bagong Awakened, pero kinumpirma niya na hindi na ito ang na-rank guy.
Pagkatapos ay binanggit niya na may bagong wake-up call na pumasok at inimbitahan siyang sumama. Buo ang loob, sinabi niyang kailangan nilang puntahan at i-recruit ang player para sa elite team anuman ang mangyari. Samantala, abalang-abala sa paglilinis ang ating bida sa kanyang maliit na kwarto para tanggapin ang bisita. Biglang may kumatok sa pinto at labis na kinabahan ang ating bida dahil dumating na sila. Binuksan niya ang pinto at pinapasok sina Jeong Guang-il at Lee Min-a, humihingi ng paumanhin sa gulo. Ipinakilala ng team leader ang vice director at lalo pang kinabahan ang ating bida sa presensya nito. Biglang lumapit si Lee Min-a sa kanyang mukha na ikinahiya niya ng husto. Sa matinding tingin, sinabi niyang siya ang na-rank guy na ikinagulat nito. Hinawakan niya ito at muling tinanong kung siya ba ang top-ranked na guy. Natakot ang ating bida sa sobrang lapit niya at itinulak siya palayo. Litong-lito, iniisip niya kung mayroon bang paraan ng pagkakakilanlan na hindi niya alam. Sa ngayon, nagpasya siyang itanggi ang lahat at subukang kumilos ng natural hanggat maaari, nagpapanggap na isang robot. Sinabi niyang hindi siya yon na may pilit na tawa, pero agad napansin ni Lee Min-a na halatang nagsisinungaling siya. Pagkatapos ay pinagalitan siya ni Jeong Guang-il sa pag-imbestiga sa mga tao at humingi siya ng paumanhin. Humingi sila ng paumanhin at naintindihan ng ating bida na isa lang itong pagsubok. Di nagtagal, nagsimula ang isang introductory video na nagtatampok sa isang cute na mascot na nagngangalang Tabby. Ipinaliwanag ng mascot na lumitaw ang Dark Tower sa buong mundo 20 taon na ang nakalipas, ngunit walang makalapit dahil sinisira ng isang invisible barrier ang lahat. Ang sagot sa misteryo ng tower ay dumating sa paglitaw ng mga player. Sa labas ng tower, normal lang sila, pero sa loob, nagkakaroon sila ng kapangyarihan at nakakatulong sa ekonomiya. Gayunpaman, kung hindi masakop ang tower, isang countdown para sa pagguho ang magsisimula. At kung matapos ang countdown, guguho ang tower tulad ng nangyari sa India 3 taon na ang nakalipas. Bawat bansa ay may 1 hanggang 3 tower, at sa kabutihang palad, iisa lang ang sa Korea. Maayos ang takbo ng Korea at ito ang pangalawang pinakamagandang record kasunod ng Asia. Sa makatuwid, ang mga player ay tinitingnan bilang mga bayani na nag-explore ng tower para sa sangkatauhan. Kaya iniimbitahan ni Tabby ang mga bagong awakened player na magparehistro bilang opisyal na player. Nagtapos ang video at naghanda si Jeong Guang-il na magtanong ng ilang verification question. Hinawakan niya ito at muling tinanong kung siya ba ang top-ranked la rank guy. Natakot ang ating bida sa sobrang lapit niya at itinulak siya palayo. Litong-lito, iniisip niya kung mayroon bang paraan ng pagkakakilanlan na hindi niya alam. Sa ngayon, nagpasya siyang itanggi ang lahat at subukang kumilos ng natural hanggat maaari, nagpapanggap na isang robot. Sinabi niyang hindi siya yon na may pilit na tawa, pero agad napansin ni Lee Min-a na halatang nagsisinungaling siya. Pagkatapos ay pinagalitan siya ni Jeong Guang-il sa pag-imbestiga sa mga tao at humingi siya ng paumanhin. Humingi sila ng paumanhin at naintindihan ng ating bida na isa lang itong pagsubok. Di nagtagal, nagsimula ang isang introductory video na nagtatampok sa isang cute na mascot na nagngangalang Tabby. Ipinaliwanag ng mascot na lumitaw ang Dark Tower sa buong mundo 20 taon na ang nakalipas, ngunit walang makalapit dahil sinisira ng isang invisible barrier ang lahat. Ang sagot sa misteryo ng tower ay dumating sa paglitaw ng mga player. Sa labas ng tower, normal lang sila, pero sa loob, nagkakaroon sila ng kapangyarihan at nakakatulong sa ekonomiya. Gayunpaman, kung hindi masakop ang tower, isang countdown para sa pagguho ang magsisimula. At kung matapos ang countdown, guguho ang tower tulad ng nangyari sa India 3 taon na ang nakalipas. Bawat bansa ay may 1 hanggang 3 tower, at sa kabutihang palad, iisa lang ang sa Korea. Maayos ang takbo ng Korea, at ito ang pangalawang pinakamagandang record kasunod ng Asia. Sa makatuwid, ang mga player ay tinitingnan bilang mga bayani na nag-explore ng tower para sa sangkatauhan. Kaya iniimbitahan ni Tabby ang mga bagong awakened player na magparehistro bilang opisyal na player. Nagtapos ang video at naghanda si Jeong Guang-il na magtanong ng ilang verification question. Iginagalang ni Jeong Guang-il ang desisyon ng ating bida na awkward siyang pinasalamatan, tapos ay inutusan niya ang ating bida na pumasok sa tower para kumpirmahin na nagising na siya. Dagdag pa rito, iminungkahi niyang linisin ang isang floor at naintindihan ng ating bida ang intensyon. Pumayag siya pero nagbabala na abutin ito ng halos 2 oras para hindi makahalata. Nang may ngiti, sinabi ni Lee Min-a na walang problema at maghihintay sila gaano man katagal. Kaya naman, tumayo ang ating bida at naghandang pumasok sa tower. Nagpaalam siya, inalok sila ng inumin habang naghihintay at pumunta sa kanyang kwarto. Agad-agad, na-teleport siya palayo at naiwan silang dalawa sa kwarto. Kinumpirma ni Jeong Guang-il na nagising na siya at tinanong si Lee Min-a para sa kanyang opinyon. Sa tingin niya ay wala itong talento at susukurin ito sa 11 floor dahil doon, ang pagsubok ay harapin ang long-tailed tunnel centipede at ang misyon ay pumatay ng 100 sa mga ito na imposible para sa isang taong takot. Kaya sigurado siyang iwanan niya ang misyon at sumang-ayon si Jeong Guang-il. Dahil sa pagkadismaya, nagpasya siyang tawagan ang direktor at ibigay sa kanya ang masamang balita.
Samantala, sa loob ng tower, ipinatawag ng ating bida ang kanyang kasama na lumitaw sa isang kislap ng liwanag. Yumuko si Corsac at nagpasalamat sa pagtawag sa kanya ng master. Ang misyon ay talunin ang 100 sentipede at nandidiri ang ating bida sa ideya, pero hiniling niya kay Corsac na manghuli ng dahan-dahan ng mahigit 1 oras para hindi masira ang record. Agad na naintindihan ng assassin at nag-thumbs up dahil alam niyang pinapanood sila. Sa isang masamang ngiti, iniisip ng ating bida na maloloko niya ang lahat sa pamamagitan ng isang pangit na record. Nagsimulang lumaban si Corsac pero nagtanong kung masyado ba siyang mabilis para sa gusto ng boss. Pagkatapos ay sinigawan siya ng ating bida na bagalan at agad namang sumunod ang killer. Ito ay lubos na nagpabagal sa takbo ng pangangaso at naging mas kampante ang ating bida. Umakyat pa siya sa ibabaw ng isang patay na sentipede para panoorin ang laban mula sa magandang pwesto. Ngunit bigla, natakot ang ating bida dahil sa isang nangyari. Napapaligiran siya ng mga nilalang at nanigas ang kanyang katawan sa takot, hindi makagalaw. Agad na napansin ni Corsac na nasa panganib ang kanyang master at sumugod para tumulong. Sumigaw siya na ang bahala sa lahat at sumugod gamit ang kanyang mga energy blade. Sa sobrang galit, winasak niya ang lahat ng sentipede na nagtangkang umatake sa kanilang summoner. Pinagpiraso ng asul na energy attack ang mga halimaw sa isang iglap. Ligtas ang ating bida pero sinigawan niya si Corsac na bagalan dahil masyado siyang bumilis. Nagreklamo siya na tinapos ng killer ang lahat ng mas maaga pa sa napag-usapang oras. Ngunit, tumanggi si Corsac at sinabing ang buhay ng kanyang master ang pinakamahalaga. Desperado ang ating bida dahil alam niyang nasira na ang kanyang plano. At isang blue screen ang kumumpirma na nakamit niya muli ang La-rank na may talunang ekspresyon. Na-teleport siya palabas ng tower, walang magawa. Naghihintay ang dalawa sa kwarto at sinabi ni Linin na 5 minuto na ang nakalipas. Bigla, isang asul na notification screen ang lumitaw sa harap nila. Pumasok ang ating bida sa kwarto na may asul na liwanag na ikinagulat ng dalawa. Natulala sila dahil kasabay niyang lumitaw ang notification. Sa wakas ay naintindihan nila na sa kanya ang pinakamataas na rank sa 11 floor. Sa isang buntong hininga, napagtanto niyang ayaw niyang humantong sa ganito. Kaya naman, sinabi niyang kailangang patahimikin ang dalawa habang lumitaw si Corsac sa likod niya. Sa isang seryosong tingin, sinabi niyang patatahimikin niya silang dalawa para hindi lumabas ang kanyang sikreto. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Corsac para tuparin ang utos ng kanyang master. Sumisigaw ang bida natin na itali na lang silang dalawa, pero mali ang pagkaintindi ng killer sa lahat. Bigla, nagkaroon ng nakakatakot na pangitain ang ating bida at sumigaw sa sobrang takot. Sa kanyang bangungot, desperado siyang nagtanong kung sino ang nag-utos na gawin ang ganoong bagay. Humihingi siya ng paumanhin, umiiyak nang makita ang nangyari sa kanilang dalawa sa kanyang imahinasyon, pero isa lang itong guni-guni, at ang mga opisyal ay tumingin sa kanya na lubos na naguguluhan. Tinulungan nila siyang tumayo dahil nahulog siya sa sahig at biglang pinagpawisan ng todo. Napagtanto ng ating bida na naghahalusinate siya at sinubukang kumalma para ipagpatuloy ang usapan. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagtanggi sa lahat at sinabing nagkataon lang ito sa isa pang player. Iniisip ni Jeon Guangil na masyadong perpekto ang tiyempo, pero iginigiit ng ating bida na hindi siya yon. Nagpa siya ang team leader na ibahin ang usapan at kinuha ang isang kontrata para pirmahan niya. Nagulat ang ating bida nang makita na isa itong elite contract at hindi isang General 1 tulad ng hiling niya. Pero ipinaliwanag ni Jung Kwang-il na ito ay isang espesyal at natatanging kaso sa buong industriya. Isa talaga itong ultra-elite contract para sa isang special level player. Ang taunang sahod ay 12,000,000,000 na may karapatan sa pabahay at maksimum na seguridad. Bukod dito, nag-aalok ang kontrata ng immunity mula sa batas na ikinagulat niya. Ito ay isang benepisyo na ang number 1 player lang sa Korea ang mayroon na ginagawa siyang parang isang maharlika. Sinabi ng ahente na ibibigay ng bansa ang lahat ng makakaya nito, pero bago pa siya makapagpatuloy, naantala siya. Sumigaw ng hindi ang ating bida at agad na tinanggihan ang alok. Tinanong ng ahente kung bakit mariin siyang tumatanggi, at sinabi ng ating bida na ayaw niyang nakakatanggap ng atensyon, dahil kapag nakakatanggap siya ng atensyon, lubos siyang na-overwhelm at na-stress kahit sa pagbili lang ng damit. Naalala niya ang isang restaurant kung saan nakilala siya ng may-ari at dahil doon, hindi na siya nakabalik kailanman. Napagtanto ng dalawang ahente na siya ay isang extreme introvert habang iniisip ng ating bida na hindi siya sigurado sa kahit ano. Nang makita ang sitwasyon, nagpa siya ang team leader na umatras muna at pumayag sa isang general contract. Kinakamayan niya ang ahente at iniisip na ang isang elite contract ay may kasamang malaking responsibilidad. Sa kontratang iyon, hindi niya maaaring isuko ang kanyang mga pagkakataong umakyat sa mas matataas na palapag ng tor. Kaya naman tinanggihan ng ating bida ang ganoong kabigat na pasanin at sinabing gusto niya lang mabuhay ng medyo mas maayos. Samantala, sa headquarters ng Awakened Administration, hindi maganda ang atmosfera. Nagrereklamo ang direktor kay John Guangil dahil ibang-iba ang ulat sa inaasahan niya. Hindi maintindihan ng boss kung paano nakamit ng taong ito ang isang La-rank,
pero kinumpirma ng ahente na kakaiba ang kanyang personalidad. Ipinaliwanag niya na ang ating bida ay isa sa mga pinakamahiyain na taong nakilala niya sa kanyang buhay. Kaya naman tinanong ng direktor kung hindi ba sila nagkamali, pero sinabi niya na imposible dahil tama ang oras. Nagalit ang boss at sinabing ang talento niya ang mahalaga at inutos na kalagkarin siya sa elite. Seryoso ang mukha, naintindihan ng team leader na kailangan niyang mapabilang sa elite team. Pero sa bahay, sumisigaw ang ating bida na hinding-hindi siya pupunta at tila medyo naiinis. Pero sa katotohanan, nakikipagtalo siya kay Corsac na humingi ng paumanhin sa pagkabigo sa plano. Hindi nagtagal, pumasok sila sa 12 RA floor at ang kanilang misyon ay talunin ang 20 ice whistle. Inutusan niya si Corsac na lumaban ng napakabagal at tumugon ang assassin ng may katapatan at sigasig. Iniisip ng ating bida na mapagkakatiwalaan niya ito at naniniwalang mawawalan ng interes ang administrasyon, pero biglang nagsimulang manginig sa ginaw ang ating bida dahil sa sobrang lamig. Sinusubukan niyang magtiis, ngunit napansin ni Corsac na namumutla ang kanyang mukha. Kaya naman sobrang nag-alala ang killer at nangakong tatapusin ang lahat ng napakabilis. Sumisigaw ang ating bida na bagalan pero hindi siya pinansin ni Corsac at sumugod na. Winawasak niya ang mga halimaw at sinasabing ang karaniwang sipon ay isang sakit na walang lunas at nasa panganib ang kanyang master. Habang nanginginig pa rin sa ginaw, sinisigawan ng ating bida ang kanyang alagad tungkol sa kahalagahan ng lubos na pagsunod. Kahit na, ipinapakita ng isang system screen na naabot niya ang rank S++ sa 12 RA floor. Samantala, natanggap ng mga ahente ng administrasyon ang balita at nagulat sa kanyang bilis. Pagbalik sa kanyang kwarto, sinabi ng assassin na mainit na ngayon at maaaring magpahinga ang kanyang master, pero malamig siyang binaliwala ng bida, sinasabing manonood na lang siya ng telebisyon. May luha sa kanyang mga mata, nagdadabog ang binata na walang gantimpala para sa mga sumusuway sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok sila sa 13 RA floor na isang pasilyo na puno ng mga higanteng palakol. Sa sandaling iyon, binuhat ng alagad ang kanyang master sa kanyang mga braso at sinabing napakadelikado ng lugar. Dahil doon, mabilis na nalagpasan ng assassin ang mga bitag at nakamit ang isa pang S++ rank. Sa 14 na RA floor, nakakita sila ng isang kawan ng mga paniki at madali itong nalutas lahat ni Corsac. Pag-uwi sa bahay, tiningnan niya ang kanyang telepono at nakita ang isang deposito na halos 3 milyon won. Bukod pa roon, napansin ng binata na nakatanggap din siya ng 2 milyon mula sa isang player support fund. Nakangiti, napagtanto niya na kumita na siya ng mahigit 7 milyon sa loob lamang ng 14 na araw sa tour. Nangangarap ang binata ng 30 milyon isa na sahod at nagpa siyang umalis sa kanyang part-time na trabaho. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang kasama na lumitaw na nangangako ng katapatan tulad ng dati. Tinanong ng alagad kung sa pagkakataong ito, maaari na ba siyang lumaban ng todo nang hindi na kailangang magpigil. Iniisip ng bida na sa ngayon, alam na ng administrasyon ang lahat. Kaya wala na itong pinagkaiba. May sakim na tingin, nasasabik siyang makakuha ng mas maraming espesyal na benepisyo at manatiling ligtas. Kaya't may bagong determinasyon, naghanda ang dalawa na pumasok muli sa tour. Dumating sila sa 15 RA floor at ang misyon ay talunin ang 20 worker goblin. Nagbabala ang assassin na kung makatakas ang isang goblin, tatawagin nito ang iba kaya't hiniling niya sa kanyang master na magtago. May kumpiyansang ngiti, sinabi ng alagad na siya na ang bahala sa lahat at babalik din kaagad. Habang nagtatago, nakita ng bida ang kanyang kasama na gumamit ng stealth ability at humanga siya. Sa isang iglap, sumugod ang assassin sa mga goblin ng may hindi kapanipaniwalang bilis. Tinalo niya ang lahat ng kalaban ng napakabilis kaya't hindi man lang nila namalayan na natalo na sila. Pagkatapos ng misyon, nag-level up siya at nakakuha ng isa pang platinum emblem at ilang potion. Sa isang asul na kislap, na-teleport pabalik ang dalawa sa maliit na kwarto ng binata. Pag-uwi sa bahay, binuksan niya ang kanyang system inventory para kunin ang kanyang mga bagong gantimpala. Dahil doon, buong pagmamalaking ipinakita ng binata ang kanyang 15 na napanalunang platinum emblem. Lumitaw ang isang system screen na nag-aabiso sa kanya na nakakuha siya ng benepisyo dahil sa pagkakaroon ng 15 emblem. May mapaglarong ngiti, iniisip ng binata kung ano ang magiging gantimpala sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay ipinakita ng system na nakatanggap siya ng isang item na tinatawag na Energy Shield Kit. Ang item ay isang kalasag na nagpoprotekta sa gumagamit sa pamamagitan ng pag-absorb ng pinsala, ngunit may cooldown time. Napagtanto ng binata na ito ay halos isang full body armor para sa kanya, at ang pinakamagandang bahagi ay magagamit din niya ang kalasag na ito sa totoong mundo. Iniisip niya kung gaano kalaking pera ang makukuha niya kung ibebenta niya ang pulseras, ngunit nag-aalangan siya. Nasasabik, tinanong niya si Corsac kung malilinis ba nila ang susunod na palapag na may A++ rank. Sinabi ng kanyang kasama na posible ito, ngunit hindi niya magagarantiya ang pinakamataas na puntos sa pagkakataong ito. Nagulat ang bida at nag-isip kung ano ang dapat niyang gawin ngayon para magpatuloy. Samantala, sa administrasyon, tinanong ng hepe kung gaano nakatagal tumigil ang mga global announcement.
Kinumpirma ng ahente na 15 araw na at naniniwala siyang naipit ang player sa 15-year floor. Galit na hinampas ng direktor ang kanyang kamay sa mesa, nang hihinayang na napunta sa isang mahiyain na player ang ganoong kalaking talento. Ipinaliwanag ng team leader na tumataas ng malaki ang hirap mula doon, ngunit naniniwala siyang hindi pa sumusuko ang binata. Sakto, nakatanggap siya ng tawag at ipinaalam sa hepe na papunta ang bida sa opisina para gamitin ang shop. Nagulat ang direktor sa balitang ito at inulit ang impormasyon at tila nagkaroon ng malaking realisasyon. Napagtanto ng ahente na nag-ipon pala ng pondo ang bida para bumili ng mga item dahil wala siyang kagamitan. Galit na galit sa sarili, sumigaw ang direktor tungkol sa kung gaano sila kahangal dahil muntik na nilang batikusin ang player. Dahil doon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na suportahan ang bida ng napakamurang mga item pagdating niya. 15 araw bago nito, nakikita natin ang assassin na nagpapanik, hindi maintindihan ang hiling ng kanyang master. Pagkatapos ay kalmadong inulit ng bida sa alagad na saksakin siya ng hawak nitong punyal. Desperado, lumuhod at nagmakaawa ang kasama, ngunit gusto lang ng binata na subukan ang kanyang bagong energy shield. Pagkatapos ay tinakpan ng alagad ang kanyang mga tainga at sinabing wala siyang marinig at nakakainis ang kanyang master. Nang makitang walang silbi, nagpa siya ang binata na gawin ito mismo at isinaksak ang punyal sa sarili niyang katawan. Sumigaw siya habang natataranta ang assassin na gustong hawakan ang kanyang braso, pero nagsimulang maghilom ang sugat. Hinawakan siya ng kanyang kasama at hininging huwag na niya itong gawin muli, at pumayag ang binata, at pinapunta siya para mangaso. Dahil doon, bumalik si Corsac sa gubat at sinimulang talunin ang lahat ng halimaw na lumitaw. Natapos ang buong pangangaso sa loob ng wala pang 10 minuto habang ang ating bida ay nanonood lang mula sa malayo. Nagtatago sa likod ng isang palumpong, nagpa siya ang binata na magandang pagkakataon ito para sanayin ang kanyang mga kakayahan. Kaya't nag-concentrate siya at naghanda na gamitin ang teknike na kinopya niya mula sa kanyang alagad, ang shadow step. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, binalot ang kanyang katawan ng asul na aura habang ina-activate niya ang kapangyarihan. May asul na aura, sinubukan niya ang kanyang bagong shadow step ability sa unang pagkakataon. Nagulat sa bilis, sa wakas ay naintindihan ng binata kung ano ang pakiramdam ng malayang paggalaw. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit ipinilit ng kanyang alagad na matutunan muna niya ang teknike sa pagtakas. Ngunit bigla, napahinto ang binata na nagulat sa isang bagay na nagtatago sa likod ng isang halamanan. Isa itong nag-iisang goblin na may matingkad na pulang mata na nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay nagsimulang tumakas ang nilalang, na iniwang litong-lito ang ating bida sa sitwasyon. Nanginginig, iniisip niya kung nagtatago ba ang halimaw mula sa kanyang kasama. Mula sa kung saan, humiyaw ng desperado ang goblin at sumugod para atakihin ang bida. Mabilis na inactivate ng binata ang kanyang energy shield para depensahan ang sarili sa biglaang pag-atake. Nakaramdam ng kilabot, sinipa niya ang halimaw palayo ng buong lakas. Lumipad sa ere ang goblin at lumapag mismo sa harap ni Corsac na malapit lang. Pinuri ng assassin ang pasa ng kanyang master at madaling tinapos ang nilalang. Pagkatapos noon, lumipad ng mabilis ang alagad papunta sa binata habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Labis na nag-aalala, lumapag siya sa harap ng binata at tinanong kung nasaktan ba ito. Sinuri siya ng kanyang kasama habang tinitiyak sa kanya ng bida na maayos lang ang lahat. May nakakatakot na ekspresyon, pinagalitan siya ng assassin sa pagiging mapangahas at pabaya. Pagkatapos ng 15 araw, nakakolekta siya ng mahigit 11 milyon sa magic stones sa ika-negatibo 15 palapag. Balik sa kasalukuyan, tinawagan ng ating bida ang administrasyon para bumisita sa player shop. Sa kanyang pagkagulat, nagpadala sila ng isang marangyang limousine para sunduin siya sa kanyang bahay. Lumabas ang binata sa kotse, medyo nahihiya sa lahat ng espesyal na trato at atensyon. Sa harap ng gusali, malugod siyang binati ng team leader at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Sumagot ang binata sa leader at napagtanto niyang nakakatanggap siya ng super special na e-treatment. Sa loob, kailangan niyang irehistro ang kanyang kamay sa isang scanner para makapasok. Matapos ang pagpaparehistro, ipinaalam sa kanya ng ahente na hindi na niya kailangang tumawag at mas gusto ng bida na mag-isa munang magtingin-tingin. Pagbukas ng mga pinto, pumasok ang binata sa eksklusibong tindahan para sa lahat ng manlalaro. Ang lugar ay sobrang luho at humanga siya ngunit nagtataka kung bakit napakawalang tao. Iniisip niya na masyadong mahal ang mga gamit at nagpasya siyang ibenta muna ang kanyang mga magic stone. Ang kabuang halaga ng benta ay umabot sa mahigit 11 milyon at tinanong niya kung magagamit niya agad ang pera. Dahil may cash na, binati siya ng attendant ng happy shopping ngunit pagod na ang pakiramdam ng binata. Sa malayo, nagtanong ang direktor tungkol sa player at kinumpirma ng team leader na isinara na ang tindahan. Inihayag din niya na humingi siya ng 50% na diskwento sa lahat ng bagay para sa binata. Balik sa kanyang maliit na silid, naghanda ang bida na subukan ang kanyang mga bagong gamit. Hawak niya ang kanyang bagong 2 milyon isa na mace at isinuot ang kanyang 3 milyon na bota.
Nagtaka ang binata dahil karaniwang mas mahal ang mga gamit at espesyal ang trato sa kanya ng leader. Tapos napagtanto niya na lahat pala ay espesyal na trato at nabigla siya sa sitwasyon. Ipinaliwanag ng binata na kumpleto na ngayon ang kanyang depensa, salamat sa kanyang kalasag at sa isang benepisyo. Nagpasya siyang huwag maging sakim, ngunit ang bagong benepisyong ito ay nagpapabago sa kanyang isip. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang alagad na nagtanong kung pupunta ulit sila sa ika-15 palapag, ngunit sinabi ng binata na hindi. Habang nakangiti, napagtanto niya na tapos na ang cooldown para sa isang bagong summon. Sobrang nasasabik, sumigaw ang bida na sa wakas ay magtatawag na siya ng isa pang tao para sa kanyang team. Nagdasal siya ng desperado at naghanda na gamitin muli ang random summon. Isang lilang portal ang bumukas at ang anino ng isang higanteng figura ay nagsimulang lumitaw sa silid. Naging napakatindi ng liwanag at nagulat ang ating bida at ang kanyang alagad sa paparating. Dahil doon, isang malaking lilang pagsabog ng enerhiya ang sumira sa bahagi ng kisam ng maliit na apartment. Gulat na gulat, iniisip niya kung ano ang kanyang nasumon at nag-aalala sa pambayad ng upa. Mula sa loob ng portal, isang malaking maskuladong kamay ang dahan-dahang lumitaw. Pagkatapos, isang higanteng paa ang tumapak sa sahig na nagpabitak dito dahil sa bigat ng nilalang. Sa wakas, isang higanteng lalaking may mga tatoo ang lumitaw sa silid na ikinatakot ng binata. Ang halimaw ay may pulang mata at nakakatakot na tingin na parang isang tunay na halimaw. Mula sa kung saan, sumugod ang asasin, sinisigawan ang bagong dating at ikinalito ng bida. Nagpakawala siya ng isang buong lakas na flying kick na tumama mismo sa mukha ng bagong summon. Habang inaatake siya, nagrereklamo ang alagad sa kanya at iniisip ng bida kung magkakilala na ba ang dalawa. Sinabi ng higante na hindi man lang masakit ang suntok at medyo nakiliti lang siya. Galit na hinugot ng asasin ang kanyang mga patalim at pinagbantaan ang halimaw, sinasabing asikasuhin niya ito. Ngunit bago pa siya makasugod, desperadong sumigaw ang ating bida na tumigil siya. Nakiusap ang binata na sapat na ang sirang kisam at agad namang sumang-ayon ang alagad. Humingi siya ng pahintulot na kausapin ang bagong alagad, ngunit sinabi ni Korsak na ang malaking lalaki ay isang sikat na tanga sa kanilang larangan. Hindi sumang-ayon ang barbarian at sinubukang patunayan na alam niya ang mga patakaran, sinimulang bigkasin ang unang prinsipyo, ngunit nagkagulo-gulo siya sa pangalawa. At nang oras na para sabihin ang ikatlong prinsipyo, tuluyan na niyang nakalimutan. Nainis ang asasin at nakita ng bida sa status na ang bagong alagad ay rank lang, ang pinakamababa sa lahat. Sinubukan ng bida na interbyuhin ang bagong summon, ngunit wala maalala ang higante, kahit ang sarili niyang pangalan. Para mas maintindihan, nagpasya ang ating bida na tingnan ang detalyadong impormasyon at nagsimulang magliwanag ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na hinihila siya papasok sa mga alaala ng barbarian. Katulad ng sa asasin, lumitaw siyang lumulutang sa isang magandang luntiang tanawin at nagtaka kung nasaan siya. Sa pangitain, nakita niya ang higante sa kanyang mapayapang nakaraan na humahanga sa isang paru-paro dahil siya ay may dalisay na kaluluwa. Ngunit ang kapayapaan ay nagambala nang biglang lumitaw ang isang malaking lobo sa kapatagan upang atakihin siya. Sa kanyang pambihirang lakas, tinrato ng barbarian ang mga lobo na parang mga tuta lamang nakalaro. Sa sandaling iyon, isang lalaking blonde na may kahina-hinalang ngiti ang lumitaw na nanonood sa eksena mula sa malayo. Nagpakilala ang lalaki bilang si Arius, ngunit hindi man lang maalala ng malaking tao ang sarili niyang pangalan. Ang pangitain ay lumipat sa isang malaking estrukturang kristal sa isang napakadilim at misteryosong lugar. Lumalabas na nilinlang ang barbarian ng isang peking bayani para magsilbing panangga laban sa isang hydra. Matapang siyang lumaban at pinunit ang mga ulo ng halimaw nang hindi man lang napapansin na natutunaw na ang kanyang katawan. Dahil lamang sa pagnanais na protektahan ang kanyang mga kasama, nauwi siya sa pagtataksil at pangungutya nila. Nang makita ang kanyang kalansay na nagkakawatak-watak, sa wakas ay naintindihan ng bida kung bakit siya isang human shield. Naantig, itinuring niya itong isang malaking inhustisya at walang pakialam kung medyo mabagal mag-isip ang higante. Balik sa kasalukuyan, tinanggap ng binata ang bagong alagad at inanyayahan siyang umakyat sa Tor. Nagpasya siyang magsimula sa pagbibigay ng pangalan sa nilalang at nag-alok ng 2 pagpipilian, ngunit hindi siya makapagpasya. Pagkatapos mag-isip, sa wakas ay nakapagpasya ang higante at sinabing ang pangalan niya ngayon ay Gobang. Ipinangako ng binata na pasasayahin siya at tinanong kung nagtitiwala sa kanya si Gobang na tumanggap ng positibong sagot. Dahil doon, inanunsyo ng bida na sila ay isang team na may 3 miyembro na lubos na ikinagulat ng asasin. Pagkatapos ay nagkaroon ng magandang ideya ang asasin at tila kumpleto na ang kanyang kalkulasyon. Dahil doon, pumayag siyang sanayin ang higante at nasabik ang bida na pumunta sa ika-16 na napalapag. Naiinis ang alagad kay Gobang sa panggagaya sa kanya at iniisip ng binata ang kanyang magulong team ng mga dibagay. Pagkatapos ay pumasok ang 3 sa Tor at inanunsyo ng system na napahusay ang kanilang mga kakayahan para sa bagong palapag. Ang misyon ay talunin ang 30 Scout Goblin at nagbigay si Korsak ng mga tagubilin para protektahan ng kanyang master ang sarili.
Nagbabala siya na ang mga kalaban ay gumagamit ng mga dart na may lason at maaaring umatake ng biglaan anumang oras. Sa sandaling iyon, isang dart na may lason ang nakatutok mismo sa ulo ng ating bida. Nagtatago, isang goblin ang naghahandang iputok ang dart gamit ang kanyang malakas na blowgun, ngunit mas mabilis ang assassin at nagawang pigilan ang pag-atake sa tamang oras para iligtas ang kanyang master. Agad-agad, dose-dosenang mga goblin ang tumalon mula sa mga puno na nagpapakitang ito ay isang pananambang. Sinabihan ng alagad ang bida na umatras at nagsimulang umiwas sa ulan ng mga dart na may lason. Napagtanto ng binata na naghihintay sila at mayroong higit sa 50 kalaban sa paligid. Desperado, sumigaw siya kay Gobang na pumunta sa harap at harangin ang lahat ng atake ng halimaw. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, naghanda ang higante na ipakita ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang isang human shield. Ang kanyang paa ay binalot ng isang malakas na enerhiya habang naghahanda siyang tumalon. Tumalon ng mataas si Gobang sa ere at bumagsak na parang isang bulalakaw ng liwanag patungo sa mga natatakot na goblin. Ang mga nilalang ay nabighani sa liwanag habang ang assassin ay napapalibutan ng iba pang mga kaaway. Sa sandaling iyon, tumingala si Corsac at nakita ang higanting anino ng kanyang bagong kasama na tumatakip sa kanya. Sa isang malakas na pagbagsak, winasak ni Gobang ang lupa at pinatalsik ang lahat ng goblin. Maging ang alagad ay nadamay sa pagsabog at lumipad palayo na inis, sinusumpa ang barbarian sa kanyang kapabayaan. Nagtatago, humanga ang bida dahil hindi umubra ang mga goblin sa bigat ng kanyang bagong alagad. Sinubukan ng mga natitirang halimaw na atakihin ang higante gamit ang kanilang mga blowgun ngunit tila kinakabahan. Di mabilang na mga dart ang tumama sa halimaw na nagsabing hindi ito masakit at nakikiliti lamang. Dahil doon, sumunod siya sa utos at sumugod sa mga kalaban para tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Iniisip ng binata na dapat ay o kahit la rank ang barbarian at nagtataka kung rank ba siya dahil sa pagiging mabagal. Pag-uwi sa bahay, nagdiwang sila gamit ang ilang kahon ng fried chicken bilang gantimpala sa tabumpay. Masayang nilamon ni Gobang ang pagkain at sinabing napakasarap ng kitchen na ito. Nainis ang assassin sa pagkakamali at iniisip ng bida na hindi magkakasundo ang kanyang team. Bigla, sinabi ng higante na mabuting tao ang kanyang master, na nag-iwan sa binata na walang masabi. Inaalay pa niya ang kanyang buhay para sa mas maraming kitchen, pero sinabi ng binata na siya ang nangangailangan ng tulong. Sakto namang hinampas ni Corsac ang barbarian at sumigaw na ang pangalan ng pagkain ay chicken, hindi kitchen. Nagreklamo ang bida sa ugali ng alagad na humingi ng paumanhin at sinabing kailangang turuan ang malaking lalaki. Kinabukasan, pumasok ang 3 sa 17 floor ng tower para sa isa pang mapanganib na hamon. Pagdating sa level 17, nakaramdam ang binata ng isang alon ng kapangyarihan na halos hindi niya makontrol. Nararamdaman niyang nagigising ang kanyang panloob na wild stallion at iniisip na maaari na siyang lumaban ngayon. Pero sinabihan siya ng kanyang mga kasama na manatili sa likod dahil sa level 20 nagiging sobrang kampante ang mga player. Ang misyon ay talunin ang 30 Goblin Warrior at isang kawan na may 12-dosenang mga ito ang lumitaw. Napagtanto ng binata na napakalaki ng pressure at magagaling sa taktika ng labanan ang mga kalaban. Naalala niya ang estratehiyang nakita niya na umatras sa safe zone at maghintay ng kaunti. Pagkatapos, dapat siyang bumalik at akitin ang mga goblin sa maliliit na grupo ng 3 para dahan-dahan silang talunin. Pero iniisip ng ating bida na sa bago niyang alagad, hindi niya kailangan ng anumang komplikadong estratehiya. May kumpiyansang itinuro niya lang ang harapan at sinabihan ang higante na sumugod ng buong lakas. Nagpakawala ng dagundong ng kapangyarihan ang barbarian at nangangarap na ang binata na madaling malampasan ang 20 floor. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang alagad na tapusin silang lahat at iniisip kung ano ang susunod na gantimpala. Dahil doon, nabalot si Gobang sa isang dilaw na energy aura at sumigaw ng malakas bago sumalakay. Tumatakbo siya patungo sa mga Goblin Warrior na paralisado sa takot dahil sa kanyang pagsugod. Sumigaw ang leader ng mga halimaw ng utos na pag-atake para maghanda ang kanyang mga sundalo. Mabilis na bumuo ang mga goblin ng harang ng mga kalasag at sibat para pigilan ang pagsulong ng higante. Kahit na, tumakbo ang malaking tao nang walang takot patungo sa pader ng matutulis na sibat. Madali niyang sinira ang depensa ng kalaban at pinatalsik silang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan. Lumipad ang mga nilalang sa lahat ng direksyon na parang mga basahang manika laban sa lakas ng barbarian. Nanlaki ang mga mata ng binata na may nakangiting-ngiti, iniisip na ang galing ng kanyang alagad ay kahanga-hanga. Pagkatapos ay ikinumpara niya ang eksena sa libu-libong bisikleta na sinusubukang pigilan ang isang tangke ng digmaan. Lumitaw ang isang system screen at inanunsyo na nakamit niya ang S++ rank sa 17 floor. Namangha ang bida sa resulta habang pinapanood ng kanyang unang kasama ang eksena. Umiiyak sa tuwa ang assassin para sa tagumpay ng kanyang master na mayroon na ngayong mas malakas na team. Di nagtagal, dumating sila sa 18 floor para harapin ang mga nakakatakot na goblin assassin. Walang pag-aalinlangan, pinapunta ng binata si Gobang sa unahan at agad na sumalakay ang higante.
Sakto namang gumamit ang mga kalaban ng stealth ability at naging halos hindi nakikita sa gubat. Sumalakay si Gobang at ilang mga goblin ang lumitaw na nakakapit sa kanyang katawan, na labis niyang ikinalito. Kumapit ang mga goblin sa katawan ng higante, na nalilito kung ano ang nangyayari. Medyo alanganing pinapanood ng ating bida ang eksena, hindi alam kung ano ang gagawin. Dahil doon, nainis si Gobang at tinawag na duwag ang mga asasin habang sinusubukang alisin sila. Bigla, isang malakas at mapanuksong tawa ang umalingaw sa buong gubat mula sa mga puno. Ito ang asasin na lumitaw na nagmamayabang at sinasabing ipapakita niya kung paano tapusin ang isang floor ng may angas. Pagkatapos ay sinabi niya na wala lang ang stealth ng mga goblin at inactivate ang kanyang shadow step ability. Sa isang iglap, sinimulang talunin ni Corsac ang mga kalaban ng may pambihirang bilis at gilas. Pinapanood lang ng bida ang galing ng kanyang alagad na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit may isang mapanlinlang na ngiti, inihayag niya na nahulog ang asasin sa kanyang patibong. Ipinaliwanag ng binata na pinasigla niya ang diwa ng pakikipagkumpetensya ng alagad na nawawalan na ng ningning kay Gobang. Ngayon ay gusto niyang magsumikap silang dalawa para makakuha ng mas maraming emblem at benepisyo para sa kanya. Hawak ang kanyang mace, nagkomento siya na nasa level 18 na siya at mas lumalakas. Isang malakas na aura ang nagsimulang magmula sa kanyang likuran habang naghahanda siyang lumaban. Dahil doon, pinakawala ng binata ang kanyang kapangyarihan, ang pagpapalaya ng Wild Stallion, at nagbago ang anyo gamit ang kanyang bagong mukhang kabayo. Naalala niya na tiningnan niya ang impormasyon sa guide bago pumasok. Sabi sa guide na mababang level lang ang stealth ng mga goblin, kaya niya silang madetect. Kumpiyansa siya dahil madalas niyang pinraktis ang kanyang shadow step sa 15 floor. Ginamit ng bida ang kanyang abilidad para dahan-dahang lapitan ang isa sa mga goblin. Ngunit paglapag niya sa lupa, napatapak siya ng mali at medyo nawala ng balanse. Sumigaw siya sa desperasyon habang nawawalan siya ng balanse sa mismong sandali ng pag-atake. Habang wala pa ring balanse, aksidente niyang natamaan ang ulo ng goblin gamit ang kanyang mace. Sa pagkatalo ng halimaw, ipinakita ng system na nakapatay na siya ng 1-0 sa 30 asasin. Sinubukan niyang itago ang kanyang kaba at sinabing lahat ay nangyari ayon sa plano sa pangangaso. Ngunit bigla, isa pang goblin ang tumalon mula sa mga puno at sumugod para atakihin siya mula sa likuran. Samantala, ipinagpatuloy ng asasin ang kanyang eleganteng pangangaso at nakapagtala na ng 25 na napatay. Sa 3 na lang ang natitira para sa misyon, naghahanda siyang tapusin agad ang trabaho. Sakto namang lumitaw si Gobang na handa ng manuntok, na ikinagulat ng isa pang alagad. Ginamit ng higante ang isang malakas na area attack, hinampas ang parehong kamay sa lupa. Sa lakas ng impact, tumilapon ang huling 3 goblin sa malayo at natapos ang misyon. Hiniling ng bida sa malaking tao na patuloy na tumulong pero nainis si Corsac dahil nakakasagabal ito. Nalito ang asasin at nagtaka kung saan napunta ang kanyang master sa gitna ng laban. Isang kislap ng asul at lilang enerhiya ang nagliwanag sa gubat na nagpapahiwatig na may nangyari. Naiwasan ng bida ang atake ng goblin ng may kahangahangang bilis. Hinawakan niya ang kanyang ulo na guminhawa dahil iniligtas siya ng kanyang energy shield mula sa isang mapanganib na atake. Sa lupa, nakita ng binata ang isa pang kalaban na sumusugod sa kanya na may hawak na punyal. Nagtataka siya kung adrenaline ba ito pero parang mas matalas ang kanyang mga pandama. Dahil doon, ang mga kilos ng goblin ay tila naka-slow motion para sa ating bida. Nagniningning ng matindi ang kanyang mga mata habang nararamdaman niyang bumagal ang buong mundo sa paligid niya. Ginamit niya ang isang pulang energy attack at sinira ang parehong halimaw ng sabay-sabay. Ginantimpalaan siya ng system ng S++ rank at tumakbo ang kanyang alagad patungo sa kanya habang tinatawag ang kanyang pangalan. May ngiti, napagtanto ng binata na siya ang nagbigay ng huling suntok sa halimaw. Dahil doon, lumuhod ang asasin sa pagkadismaya dahil inagaw ng kanyang master ang huling pagpatay. Samantala, sa administrasyon, nagulat ang isang ahente sa bagong record sa 18 floor. Ipinagdiwang ng direktor ang tagumpay at sinabing hindi mapipigilan ang misteryosong player. Pinag-usapan nila ang pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan, ngunit sa tingin ng mga ahente ay masyadong mapanganib. Dahil doon, inuri siya ng team leader bilang isang top-class na player na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Kumalat ang balita at isang pahayagan ang nag-ulat tungkol sa record ng 18 magkakasunod na floor. Dahil dito, naging mausisa ang buong bansa para malaman kung sino ang misteryosong player. Pagbalik sa kanyang silid, bumuntong hininga ng dramatiko ang alagad, nag-aalala sa isang bagay. Tinanong ng binata kung ano ang problema at sinabi ng kanyang kasama na masyadong mabilis ang lahat ng nangyayari. Ipinaliwanag niya na nakakatakot ang bilis ng paggising ng talento ng kanyang master. Ngunit nagmaang-maangan ang bida at itinuro ang sarili, tinatanong kung siya ang tinutukoy. May nakakalokong ngiti, patuloy na nagkunwari ang binata at sinabing nagbibiro lang ang kanyang alagad. Iginigiit ni Corsac na hindi ito biro at inalala ang perpektong galaw na ginamit niya sa laban. Sinabi ng asasin na napakagandang galaw nito na kahit siya ay mahihirapang kopyahin.
Iyon ang dahilan kung bakit natatakot siyang maging masyadong kampante ang kanyang master, at ilagay ang sarili sa panganib sa tower. Sinusubukan siyang pakalmahin ng binata, nangangakong hindi siya gagawa ng anumang mapanganib at mangangaso lang ng kaunti. Kahit na nagdududa, pumayag din ang alagad na may itsura ng purong pag-aalala. Nang makita ang reaksyon, umiti ng kahina-hinala ang bida na may masamang kutob sa hangin. Ito ang nagtulak sa asasin sa lubos na pagkadismaya habang nararamdaman niyang malapit nang gumawa ng malaking gulo ang kanyang master. Hawak ni Gobang ang alagad na nagwawala sa pag-iyak at tinawag siyang tanga sa pagreklamo. Galit na sinuntok ng asasin ang higante at sinabing lulutuin niya ito sa isang kaldero. Dahil doon, natumba pa atras ang malaking tao at natabig ang refrigerator sa sahig ng silid. Nataranta ang binata nang makitang nasisira sa labanan ang kanyang mahalagang refrigerator. Sumigaw siya para patigilin sila sa pagsira ng kanyang bahay at pinaalis sila agad-agad. Paghating-paghati, ipinagluluksa niya ang kimchi na bigay ng kanyang ina na natapon. Para luminaw ang isip, nagpasya siyang bisitahin ang kanyang mga magulang kinabukasan. Kinabukasan, inakyat ng binata ang hagdanan ng gusali kung saan kasalukuyang nakatira ang kanyang pamilya. Pagdating sa apartment, binuksan niya ang pinto at ipinahayag na dumating na sa wakas ang kanilang anak. Mula sa loob, isang boses ang bumati sa kanya at inanyayahan siyang pumasok at manatili sandali. Nakita niya ang kanyang amang may sakit sa kama habang pinapagalitan siya ng kanyang ina dahil sa hindi madalas na pagbisita. Sinubukang bumangon ng ama, ngunit pinigilan siya ng ina at tinulungan siya ng bida na ibalik sa kama. Tinanong ng binata ang tungkol sa kanyang kapatid, at sinabi ng ina na bumili ito ng tokwa at babalik din agad. Nakahain sa mesa ang isang masarap na nilaga na inihanda ng kanyang ina para sa pananghalian ng pamilya. Nagtanong siya kung may problema ba ang pamilya, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga magulang na huwag mag-alala. Dahil doon, nagpasya ang binata na subukan ang kanilang reaksyon at sinabing maganda kung magkakaroon ng awakening. Tinitigan siya ng kanyang ama nang may pagkagulat at kinabahan ang binata, iniisip na masyado siyang naging direkta. Ngunit humagalpak ng tawa ang kanyang ama at kapatid, sinasabing masyado siyang duwag para sa tower. Nagtanong ang kanyang ina tungkol sa kanyang trabaho, at sinabi niyang araw niya ng pahinga, ngunit iniisip niya na nag-resign na siya. Napansin niya ang kasinungalingan sa kanyang ekspresyon, at itinanggi ng binata ang lahat habang labis na napapahiya. Sinabi ng kanyang ina na nagtitiwala siya sa kanyang anak na may banayad ng ngiti sa mukha, ngunit binalaan siyang huwag nang gagamit muli ng pribadong pautang at ito'y nagdulot sa kanya ng panik. Naalala niya ang mga loan shark at tinanong ang kanyang ina kung ano ang nangyari sa trabaho nito. Ipinaliwanag niya na tinanggal siya sa trabaho dahil sa pagtindig laban sa isang mahirap na customer at hindi pagpapalampas sa anumang kalokohan. Naalala ng binata ang kanyang ama na buong pusong nagpapahayag ng pag-ibig sa kanyang ina noon. Ipinapakita ng isang nakakatawang family tree na namana niya at ng kanyang kapatid ang beta genes ng kanilang ama. Dahil dito, nagpasya siyang sabihin na lang sa kanila ang tungkol sa kanyang awakening sa ibang pagkakataon at sinulit ang sandali kasama ang kanyang ina. Habang paalis na siya, pinigilan siya ng kanyang kapatid at inabutan siya ng isang sobre na may pera para sa kanilang mga magulang. Medyo nalito ang bida sa kilos nito at nagtaka kung ano ang gusto niya. Iniisip niya na nahihiya ang kapatid niya dahil sa perang ipinambayad niya sa kolehiyo nito. Sinubukan siyang aliwin ng bida, sinasabing naiintindihan niya ang nararamdaman nito sa sandaling iyon, ngunit sinamantala ng nakababatang kapatid ang pagkakataon at hiningi ang kanyang bahagi sa allowance ng nakangiti. Nainis, nag-transfer ang binata ng 500,000 won sa palamunin at sinabihan itong huwag sayangin. Hindi nagtagal, lumitaw siya sa harap ng Awaken Management Office sa Seoul. Sinabi ng binata na ang makita ang kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng higit na determinasyon na seryosohin ang tower. Naalala niya na dapat ay tumawag muna siya pero ayaw na niyang makita muli ang ahente. Kaya pumasok siya habang iniisip ang mas malalakas na halimaw. Nagpasya siyang kailangan niya ng karagdagang proteksyon bukod sa kalasad. Pagkatapos sa player shop, inalok siya ng isang tindera ng isang napakakinang na gintong kalasad. Ang presyo ng item ay 100 milyon won na labis na ikinagulat ng ating bida. Kinabahan siya dahil maraming tao sa tindahan, hindi tulad noong huling punta niya roon. Ipinakita sa kanya ng tindera ang isang bilog na kalasag na gawa sa adamantite na may self-repair. Sinubukan niya ito at nagustuhan niya ng husto dahil bagay ito sa kanyang mace at nagpa siyang bilhin ito sa halagang 40 milyon. Matapos magbayad, sa wakas ay nabili na niya ang kalasag at nakahinga ng maluwag sa kanyang nabili. Napagtanto ng binata na mas mahirap pa ang pakikipag-usap sa tindera kaysa sa pakikipaglaban sa mga goblin. Handa nang umuwi, huminga siya ng malalim, guminhawa dahil natapos na ang kanyang pamimili. Ngunit isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagtanong kung kamakailan lang ba siyang nag-awaken na nagpalito sa kanya. Nagpakilala ang estranghero bilang si Koi Hosik at sinabing isa rin siyang player tulad niya. Ipinaliwanag niya na nasa 30 floor na siya at nakaramdam ng panliliit ang bida dahil sa kanyang level. Para sa binata, napakabait at palakaibigan ng lalaki dahil sa pag-aalok nito ng tulong at mga tip.
Nagpaalam si Choi Ho-seok at medyo naging hindi komportable ang bida sa interaksyon. Naiinggit siya sa social skills ng ibang player at nag-iisip kung may girlfriend ba ito. Pagbalik sa kanyang kwarto, naghanda ang binata para sa susunod na hamon sa Dark Tower. Tinignan niya ang kanyang status at nakitang nasa level 19 na siya kaya maaari na siyang pumunta sa susunod na floor. Ngunit una, nagpasya siyang kailangan niyang makipagkasundo sa kanyang servant tungkol sa kaligtasan. Ipinatawag ang assassin at tila masama ang pakiramdam nito dahil sa isang kakaibang bagay. Ipinagmayabang ng bida ang kanyang bagong kalasag at nagreklamo ang servant na nagsisimula na siyang ma-enjoy ang laban. Sinabi niya na ang nakaraang summoner ay nagsalita rin tungkol sa kaligtasan at nangako ang binata na mag-ingat. Hiniling ng servant na huwag siyang sumugod at pumayag ang binata na may medyo kahina-hinalang ngiti. Nangako siyang isasakripisyo ang kanyang mga servant para makatakas kung magiging mahirap ang sitwasyon at pumayag si Corsac. Ngunit ng oras na para pumunta sa tower, may naamoy na napakabaho ang assassin at nasusuka ito. Inalok ng bida ng dumplings ang kanyang servant na tuwang-tuwa sa espesyal na trato. May malaking ngiti, naghanda siyang kumain at nagpasalamat sa kanyang master para sa regalo. Habang kumakain, tinanong ng binata kung may sama ng loob ang assassin at itinanggi niya ito habang puno ang bibig. Bigla, nagbabala ang servant na mayroong isang tao sa labas na may matinding intensyon na manakit. Nagulat ang binata sa balita at may nagsimulang kumatok sa pinto na tumatawag sa kanya. Sinabihan niya ang kanyang kasama na magtago at mabilis na inactivate ang kanyang energy shield para sa proteksyon. Dahil dito, ang pifol ng pinto ay sinira ng isang kakaibang aparato na tumago sa kahoy. Bumagsak ang bagay sa sahig at pinanood ng ating bida ang eksena habang nakayuko at hindi naintindihan ang nangyayari. Sa sandaling iyon, isang armadong lalaki na may baril ang nagbukas ng pinto at binati siya ng may masamang ngiti. Ganap na paralisado sa takot ang binata nang makita ang armadong lalaki sa kanyang maliit na kwarto. Pagkatapos ay nakilala niya ang nanghihimasok bilang ang lalaking nakilala niya sa player shop kanina. Binalaan siya ng agresor at sinabihan na buksan ang kanyang inventory bago gawing salasala ang kanyang ulo. Pagkatapos ay idiniin ng lalaki ang baril sa noo ng binata na takot sa sitwasyon, ngunit napansin ng thug ang isang madilim na aura sa likod ng binata at inisip na wala na itong pag-asa. Kahit na, sumigaw siya sa pag-aakalang mahina ang binata at ibibigay ang lahat sa kaunting pressure para ipakita na hindi siya nagbibiro. Pinukpok ng lalaki ang sariling ulo gamit ang puluhan ng baril, ngunit bigla, lumitaw ang assassin sa likod niya na may kumikinang na punyal at nagulat ang nanghihimasok. Sa isang mabilis na hampas, pinatumba ng servant ang thug na bumagsak ng walang malay sa sahig ng apartment. Natulala ang ating bida, hindi makapaniwala sa kung ano ang nangyari sa mismong harapan niya. Tuwang-tuwa, pinuri niya ang kanyang kasama sa magaling na gawa at medyo nataranta ang assassin. Nakahinga siya ng maluwag na pinatulog lang ng kanyang servant ang thug at hindi ito pinatay. Nagtaka ang bida kung ang nanghihimasok ay isang item broker, isang uri ng kriminal. Ang mga broker ay mga taong umaatake sa mga player sa labas ng tower kung saan sila ay parang mga normal na tao. Naalala niya ang paliwanag ng ahente na ang elite team ay nag-aalok ng personal na proteksyon sa mga player. Iniisip ng binata na kung hindi dahil sa kanyang summoning ability, siguradong tapos na siya. Nagsimulang magtali ng pulang laso ang servant at napagtanto ng binata kung gaano kalakas ang kanyang kakayahan. Sinabi niya sa kanyang kasama na iwanan ang thug doon para asikasuhin ng pulis. Sa administration, galit na galit ang direktor nang malaman na pumunta muli ang bida sa shop. Ipinaalam sa kanya ng team leader na bumili siya ng isang maliit na hand shield at nag-alboroto ang hepe. Ipinapalagay nila na siya ay isang close combat player dahil sa mace at kalasad. Nagpasya ang ahente na bibigyan niya ng isang buong set ng baluti ang binata bilang regalo, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa player task force ng pulisya at nagpaalam para sagutin ito. Nang marinig ang balita sa telepono, lubos na nagulat at natigilan ang team leader. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng opisina at sumakay sa kanyang kotse para pumunta sa lugar ng pinangyarihan. Tumatakbong inakyat ng ahente ang hagdanan ng gusali, nag-aalala sa kung ano ang maaaring nangyari. May determinadong tingin, iniisip niya kung ano ang gagawin niya kung may masamang nangyari sa binata. Sa bahay, inaresto ng pulis ang nanghihimasok na nagrereklamo ng sakit ng ulo at nagpapanggap na biktima. Inakusahan ng thug ang bida ng pagdukot sa kanya at nagpasya ang pulis na dalhin silang dalawa. Nawalan ng pag-asa ang binata sa ideya na maaresto at naiisip ang sarili sa isang gabay para sa mga bigo sa kulungan, ngunit dumating ang team leader sa tamang oras at pinigilan ang mga pulis sa pagkuha sa binata. Nakilala ng nanghihimasok ang ahente at sinubukang magpanggap na biktima, ngunit nalilito ang bida. Dahil dito, lumapit ang team leader at nagmakaawa ng tulong ang thug na sinasabing naligtas siya, ngunit sinuntok siya ng ahente ng malakas at sinabihang itigil ang lantaran na kasinungalingan. Bumagsak ang kriminal sa lupa na may dumudugong ilong, hindi naintindihan kung bakit siya sinuntok. Inakusahan siya ng ahente ng pagtatangkang manakit ng isang player at binawi ang kanyang rehistro agad-agad.
Binaliwala ng ahente ang mga pakiusap ng thug na naging desperado sa buong sitwasyon. Nagbabala siya na ang intelligence service ang bahala sa kanya at natakot ang lalaki sa balita. Nagmamakaawa ang kriminal ngunit tinawag siyang repeat offender ng leader at nangakong imbestigahan. Galit na sinabi niya na nagdududa siyang may abogadong papayag na kunin ang isang kasong tulad ng sa kanya. Sinabi ng agent sa mga opisyal na kahit tumakas siya, babalik at babalik pa rin siya sa parehong lugar. Nang mailayo na ang salarin, tinanong niya ang binata kung nasaktan ba ito na may nakakatakot na itsura. Medyo natakot ang bida sa itsura niya pero nag-aalala lang pala ang agent. Dahil doon, yumuko ang leader at humingi ng paumanhin nang angakong hindi na ito maulit. Napagtanto niyang hindi na niya ito maaaring ipagpaliban pa at nagpasya siyang kailangan niyang protektahan ang binata sa lahat ng paraan. Kinabukasan, nagtanong ang servant kung anong nangyari at sinabi ng bida sa kanya na naaresto na ang salarin. Gusto namang malaman ng assassin kung nasaan ang detention center pero pinagbawalan siya ng binata na pumunta doon. Ilang saglit pa, ipinatawag niya si Gobang na tuwang-tuwa dahil nakatanggap siya ng 5 bituin sa unang pagkakataon. Pumasok ang 3 sa 19 floor at ang misyon ay talunin ang 30 goblin shaman. Hindi naman ganoon kalakas ang mga kalaban at gumagamit lang sila ng mahihinang sumpa at mga palasong may apoy. Walang pag-aalala, sumugod ang higante habang naghahanda ang mga shaman ng isang madilim na atake. Huminga naman ng malalim ang higante at naghandang gamitin ang isa sa kanyang mga espesyal na kakayahan. Sa isang nakabibinging sigaw, nagpakawala siya ng sonic shockwave na sumira sa mahika ng mga shaman. Humanga ang bida dahil nagawang mapawalang bisa ng kanyang servant ang sumpa gamit ang isang barbarikong paraan. Lumipad naman ang assassin papalapit kay Gobang at tila may plano para sa laban. Sinabi niya sa higante na kailangan nilang tapusin ang floor sa lalong madaling panahon at sumang-ayon naman ang dambuhala. Dahil doon, sabay na sumugod ang 2 servant para talunin ang lahat ng natitirang kalaban. Umatake ang payat na servant gamit ang kanyang punyal habang ginamit ng malaki ang kanyang purong lakas para durugin ang mga goblin. Nang makita ang eksena, kinuha ng binata ang kanyang mace at kalasag at naghandang sumali sa laban pero inanunsyo ng system screen na tapos na ang misyon sa 19 floor. Nagulat ang binata sa bilis at nakita ang kanyang mga servant na matagumpay na nakatayo sa gubat. Nagyabang ang assassin at napagtanto ng bida na tinapos niya ang lahat ng mabilis para iwanan siya. Kinabukasan, pumasok ang 3 sa 20 floor ng tower na kilalang napakahirap. Nagbabala ang servant na mapanganib ang lugar dahil lahat ng uri ng goblin ay lumalabas doon. Pinayuhan naman ni Gobang ang kanyang master na maghintay sa isang ligtas na lugar habang sila na ang bahala sa lahat. Ang misyon ay talunin ang 100 goblin at isang hobgoblin at napagtanto ng bida na maiiwanan na naman siya. Inutusan naman ng bida ang higante na kunin ang atensyon ng mga kalaban para makaatake siya. Biglang lumitaw ang ilang goblin shaman at scout na handa para sa paparating na laban. Bukod sa kanila, isang grupo ng mga goblin warrior at assassin din ang naghahandang umatake. Ginamit ng mga assassin ang kanilang stealth at nagtago sa gubat para sa isang pananambang. Nang makitang kumikilos ang mga kalaban, tumanggi ang servant na manatiling nakatayo at maghintay sa atake. Pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ang dynamic duo sa gubat ng napakabilis, nag-iwan lamang ng bakas ng asul na ilaw saan man sila magpunta. Sa sandaling iyon, nagulat ang malaking lalaking may tatoo nang mapagtanto niyang may tumatalon sa kanya na may matinding asul na kislap. Dahil doon, lumitaw ang ating bida na lumilipad sa ere na may determinadong itsura habang bumabalot sa buong katawan niya ang isang malakas na lilang aura. Ngunit lubos na nagpanik ang assassin na may pulang buhok at nagsimulang sumigaw ng desperado nang makita ang kabaliwan na ginagawa ng binata. Pagkatapos ay tumalon ang binata ng napakataas na para siyang rocket na umiiwas sa mga palaso ng goblin habang pinapanood ng higante ang lahat mula sa ibaba.